Tagos hanggang buto sa pulang mga Tsino. Mensaheng binitawan ng US sa China, lalaban na dito ang mga Amerikano. Ayon kay National Security Advisor Jake Sullivan, pinalaan na nito ang China na kung sakaling haharangin ang resupply nila dito, hiling nito ay wala daw sila ditong masaktan dahil talagang hindi nila sasantuhin ng China. Pupuruhan sila dito ng Amerikano. Gagamitin ng MDT dito, mapaordinaryong pag-atake man daw yan sa sasakyan. Well, first of all, just on the point of the Mutual Defense Treaty, we've made clear that it applies to public vessels in the South China Sea, and so China well understands our view of the application of the Mutual Defense Treaty should that line get crossed. That's an important point. We believe it is a stabilizing point, is one we have reinforced publicly and very much reinforced directly to the PRC, and the Philippines understands and appreciates that. Secondly, we have tried to consult very closely with the Philippines because these are decisions they should lead on. How to most effectively reprovision this ship so that the sailors on board have the food and water and other provisions they need to continue to fulfill their mission. And we will do what is necessary with the Philippines to see to it that that happens. But in terms of specific concepts of operations or the exact way in which the United States would be engaged, our preference is to have the maintenance of the status quo there, the capacity of the Philippines to do these resupplies. We will continue to support the Philippines and stand behind them as they take steps to be able to ensure that. And I will be very cautious about speaking about hypotheticals should we have to get to it, because the most important thing right now is to see de-escalation and to see the ability of the Philippines to do resupplies. We believe that is achievable, and we are going to drive to make that happen. Pero ayon kay Commodore J. Tariela, tinawag na effective ng PCG ang kanilang mga plano. Napigilan nito ang posibleng pagsabog daw dito ng gera. Hindi man daw ito ang silver bullet natin sa China. Importanteng na-counter ang mga Tsino. Importanteng hindi nagamit babala ng US, babalang sa West Philippine Sea magkakagera. Ang pagtaas ng bilang ng mga kababayan nating Pilipino ng approval nila sa effort ng ating gobyerno is a result of our transparency efforts. So we can say na effective ang transparency initiative natin, although people are saying na hindi daw to effective as a solution to counter China. But from the very beginning naman, we have not said or claimed na this is a silver bullet sa problema natin ng West Philippine Sea. We go back sa objectives nito, and getting approval from majority of the Filipinos is a clear proof of its effectiveness. So with this kind of survey result, nakakataba ng puso yan sa hanay ng Philippine Coast Guard, at alam ko sa hanay din ng Armed Forces of Philippines ay nakakapagpasaya sa amin ito, because we know for a fact that majority of the Filipino people support our efforts, at pinahahalagahan nila ang paninindigan ng Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of Philippines sa pagtindig sa ating laban sa West Philippine Sea. Pero speaking of kontento sa pagpigil sa China, matapang namang sinabi ni BBM malapit nang matapos itong tinatayong Balabac Palawan Military Runway na ipinwesto malapit sa Pag-asa Island. Inaangkin daw kasi yan ng China. Planong lagyan ng military ni Pangulong Bongbong Marcos. Malaki daw kasi ang gagampanan nito sakaling sumabog daw ang gera. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway, lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Kasama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito. Ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. Alam din po natin ang inyong mga hinain. Una nga dyan ang kakulangan ng supply ng kuryente. Upang matugunan ito, ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Tayo po ay umaasa sa mga positibong bunga ng mga kasunduang ito. At parating naman ang tag-ulan, nais kong ipaalam sa inyo na patuloy pong naghahanda ang inyong pamahalaan para sa anumang maaring mangyari. Nag-imbak na po tayo ng mahigit 140 milyong pisong halaga ng food at non-food item kung kinakailangan.
Kasama na rin po rito ang 5 milyong pisong standby fund para magamit sa inyong rehiyon. Mga minamahal kong kababayan, iba-ibang pagsubok at patong-patong na suliranin ang ating kinakaharap. Malampasan din po natin ito kung lahat tayo ay patuloy na nagtutulungan. Sa ating pagkakaisa, sigurado ako na malalampasan natin ang anumang hamon at makakamit natin ang ating mithiin. Inaanyayahan ko po kayo na sama-sama tayong maglalakbay tungo sa mas magandang bukas ng isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mga mangingisda, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Nagagalak akong makabalik muli rito sa napakagandang probinsya ng Palawan. Kapag nababanggit ng karamihan ang lugar ninyo, ang agad na pumapasok sa isipan ko, siyempre, ang Puerto Princesa, ang Coron, ang El Nido, yun ang kilala sa buong mundo. Bukod sa pagka-UNESCO World Heritage Site tulad ng Puerto Princesa Subterranean River National Park at ang Tubataha Reef National Park, nariyan din ang mga naggagandahang isla at dalampasigan na kilala sa buong mundo. Ngunit, hindi alam ng nakakarami na ang Palawan ay nangunguna din sa larangan ng produksyon ng pagkain. Bukod sa malawak na mga taniman ng palay, mais at niyog, mayroon din kayong kasoy, saging at kalamansi. Ang mga ito ay hindi lamang ninyong kami na iba, kami ang magdadala ng pasalubong sa inyo rito sa lahat ng Palawan. Hindi lingid sa amin na matindi ang naging epekto ng nagdaang El Nino sa inyong mga sakahan at palaisdaan. Ayon sa aming huling datos, umabot sa higit 3 bilyong piso ang nasirang sektor ng agrikultura dito sa Mimaropa, sanhi ng matinding tagtuyot. Kaya marapat lamang na pag-ulanan naman namin kayo ng tulong upang makaahon kayo sa pagsubok na ipinagdaanan ninyo. Una rito, mula po mismo sa tanggapan ng Pangulo, nagbibigay po tayo ng tigsa 10,000 piso sa ilang mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na higit na nangangailangan. Sa kabuuan, tayo ay magbibigay ng halos 100 milyong piso para sa mga benepisyado ng lalawigan ng Palawan at ng Marinduque. Bukod pa riyan, ang DSWD ay mamamahagi ng tigsa 10,000 piso rin para sa higit 6,000 benepisyaryo ng kanilang AKAP program. Mula naman po, hindi nabanggit ng ating House Speaker, ngunit mula rin sa ating House of Representatives, mula sa tanggapan ng Speaker of the House ay tigli 5 kilong bigas sa lahat ng mga dumalo sa araw na ito mula sa ating Congressman. Marami po tayong ibibigay mula sa iba't ibang kagawaran na kasama natin ngayong araw. Actually, nakasulat dito sa speech ko na kasama namin ang aming kagawaran ng mga kalihim. Ngunit naipit sila dahil umuulan. So, nauna sila sa Romblon. Dapat susunod ako, ngunit umulan. Kaya hindi na ako makapasok. Kaya nagpo-programa sila ng ganito rin sa Romblon naman. Ngunit, balik tayo sa ating pinag-uusapan doon sa mga ibabahagi namin para sa ating mga nangangailangan na mangingisda at mga magsasaka. Sa pangunguna ng DA, mamamahagi po tayo ng mga punla, pataba at ilang kagamitan. Hindi lamang para sa ating mga magsasaka, kung hindi pa rin sa ating mga katutubo at mga nais magtanim ng kanilang bakuran. Magbibigay tayo ng fertilizer at fuel voucher sa ating mga magsasaka upang makatulong sa kanilang paghahanap buhay.
Mamamahagi din po tayo ng ilang unit ng traktor, rice combine harvester, walk-behind transplanter, pump, engine set, hammer mill, corn sheller at iba't iba pa. Mayroon din pong ipapamahagi ang BIFAR naman na 5 bangka, 3 lansa at 2 unit ng fish cage para sa ating mga mangingisda. Ang NIA naman po ay mamamahagi ng higit 8 milyong piso para sa operation and maintenance subsidy ng mga Irrigators Association. Ibibigay din po nila rin nila sa araw na ito ang mahigit 500 milyong pisong halaga ng Certificate of Condonation and Exemption sa ating mga landowner sa ilalim ng National at Communal Irrigation System upang hindi na nila aalalahanin ang utang at bayarin sa NIA. At dagdagan pa po natin yung mga mahigit 200 milyong pisong halaga na proyektong pang-irigasyon para sa mga magsasaka sa Sapualan, Sumbiling, Timburan, Bagumbayan at Apurawan. Ang Agricultural Credit Policy Council naman ng DA ay magbibigay ng 20 milyong pisong pondo para sa Survival and Recovery Program at 30 milyong piso na pondo para sa Agri-Negosyo Loan Program. Ngunit hindi po tayo magtatapos sa pamamahagi ng tulong dahil tuturuan din po natin kung paano mas mapapalago ang mga sakahan sa tulong naman ng Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture. Kasama rin dyan ang TESDA na magbibigay ng ilang starter toolkit at cheque para sa Training Support Fund. Hindi rin po nagpapahuli ang DILG sapagkat may dala rin silang pondo bilang suporta para sa mga lokal na pamahalaan ng Dumaran, San Vicente, Rojas, Taytay, Cagayancillo at Araceli. May dala din pong suporta ang DILG para sa mga rebelding nagbalik loob sa gobyerno at sa mga pamilya ng mga nasawing barangay officials dito sa Palawan. Ngunit higit pa sa mga tulong at serbisyong ito, kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng rehiyon ng Mimaropa. Atin pong ipinapatayo ang Ibatu Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Aburlan, kung saan ang dam component nito ay malapit ng matapos, 95% na po. Habang ang karagdagang kalsada sa Dr. Damian Reyes Road sa Marinduque ay halos kalahati ng kumpleto. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.